Para sa araw na ito na video, matutunghayan natin ang katapatan o loyalty ng isang tagapagsunod. O kaya para sa mas literal na pagpapaliwanag, mangangasangkapan tayo sa isang hayop na tiyak susukat sa lalim ng kahulugan ng isang payak na salitang loyalty o kaya sa sarili nating wika ay katapatan. Okay. Alam niyo ba ang pinakamainam na nilalang na siyang ating maipakikilala ay isang aso. Tama. Isang aso na kung saan dito sa ganitong hayop masasabi natin na sa kanila lamang daw matatagpuan ang pagmamahal na hihigit pa sa kanilang sarili, na hihigit pa sa kanilang buhay. A dog is the only thing on earth that does love you more. He loves himself. Okay? So, napakadakilang pag-ibig at katapatan na handog para lamang sa isang master ng isang aso. Okay? A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself. Malupit. Malupit na pag-ibig. Malupit na katapatan. Malupit na loyalty. Kaya naman, masasabi natin na mahirap kailanman o di kaya'y halos wala kang matatagpuan sa katauhan ng katulad ng pag-ibig at katapatan ng isang aso. Okay? Wala kailanman sa mga katauhan. Okay? Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga, the difference between humans and dog is that dogs can fake love. Hindi nila mapepeke ang kanilang katapatan sa iyo. Hindi nila mapepeke ang kanilang pag-ibig sa iyo. Okay? Ang kanyang loyalty sa inyo. Ganyan ang kanyan kalalim kung inyong susukatin. Ganyan. Okay? So, anyway, a good master has a good follower, ika nga. So, kaya sa malalim na pagpapahayag, maaring patutungkulan natin dito ang mga pinuno o leader na siyang nararapat lamang na magtamo ng tiwala at katapatan ng kanilang mga tagapagsunod. Diba? Mainam na itong usapin na iukol sa mga political leaders, executives of offices, presidents, directors, department heads, school heads, military superiors, yung mga bosses dyan, at lalong-lalo naman sa mga magulang o kaya naman mga kamag-anak, okay, na nangangailangan ng sense of leadership. Alam naman natin kapag sense of leadership, meron itong responsibilidad na nakakabit sa iyong katungkulan. Okay? So, at upang ikaw maging epektibong pinuno, okay, kailangan mo ng mga tagapagsunod. Okay? Kailangan ka ng mga tagapagsunod, kailangan mo rin sila. Okay? So, diyan mo makukuha ang loyalty, ang katapatan nila. Okay? So, malalim na pagpapaliwanag, napakasimpleng video ang ating ilalahad, pero may kalaliman po ang ating sanang pagsunod, pagsubaybay. Okay? So tara, tunghayan na natin ang video at tuklasin ang malalim na kahulugan ng loyalty o katapatan. Okay? So let's go. Okay, magandang araw nga po pala sa inyo. So, ito, lalabas tayo ng tahanan, pupunta tayo ng bayan. Okay,
Dito sa probinsya, ang tawag ay pupunta sa sentro. Okay. So, dito tayo sa kasulok-sulokang barangay ng aming lugar, aming bayan. So, ito, sumunod, nauna pa yung aso na pumunta. Pinangunahan na ang kanyang, pinangunahan na tayo sa pagpunta sa bayan. Okay. So, alam nyo, stop expecting loyalty from those who can't even give you honesty. So, dapat magkapatid yan eh. Matapat na matapat. Yun yung sinasabi, katapatan. Hindi ka makapagbibigay ng katapatan sa isang hindi namang matapat sa'yo. So, medyo kontra yan. So, alam nyo, mabigat itong katapatan na bagay. Okay? Blood makes you related. Okay? Magkamag-anak kayo sa pamamagitan ng dugo. Pero, loyalty makes you family. Loyalty makes you family. Okay? So, alam nyo, ang asong ito isinugal niya ang kanyang buhay. Okay? Sa panganib. Panganib dahil kalsada itong ating linalandas, ating patutungan, at dito makakatagpo siya ng mga iba't ibang uri ng aso rin, maaaring mas malaki sa kanya. Okay? Hindi naman kalakihan yung aso na yan, pero mas malaki ang kanyang puso kapag ang pinag-usapan ay loyalty. Okay? So, maaaring sa kanyang pakiramdam, secured siya sa pagsunod sa kanyang amo. Okay, pero sa totoo lang, sa aking pagmumotor, hindi ko masasabing secure siya, kung kaya subaybayan ko na lamang. Anyway, hindi naman natin pababayaan itong pagsunod ng aso. Okay, sinasakay ko nga yan sa tricycle, sa motor, kasi scooter naman yan. Pero ayaw gusto talagang tumakbo na sumusunod. Okay, so napakapalad ng mga asong ganyan. Napakapalad din ng kanilang mga amo. Okay, so overnight niya magtrabaho sa gabi, binabantayan kasi sinesecure ang teritoryo mo, ang iyong tahanan. Okay, protecting the territory. At the same time, is protecting you outside of your territory. Kaya nga sumunod itong aso. Okay, so alaga lang, kain. Okay, syempre you protect also the dog when it comes to troubles. Kung halimbawa sinasaktan na ng ibang tao. Okay, so you protect also kapag mas malalaking aso na rin yung nandyan. Siyempre, subaybayan mo pa rin. Okay? Dahil ang pagsubaybay ng aso sa iyo ay higit pa sa kanilang buhay. Okay? At higit pa sa inaakala mo. Okay? Sinugal niya talagang buhay nitong aso kasi maraming sasakyan dito at may mga aso pang mas malalaki sa kanya na mas maaaring makapanakit. Pero nandiyon pa rin, hindi mo masusukat ang loyalty ng isang tao. Okay, only hold on to people that show the same loyalty, love, and respect that you show them. Ganun ang sinasabi ng asong to. Okay, so anyway, maaaring this is my boss, sabi niya siguro, this is my boss, I have no boss. Okay, ganun din ang dapat na paniniwala natin. Okay, sa boss, our, in terms of the creator, ang Diyos Ama. Okay, so yun, you offer everything to your boss, to your master. These dogs are very lucky to have this instinct. Okay, so kung ganitong klase ng tao ang matatagpuan mo sa mundo, ikaw na ang napakapalad na nilalang. Okay, so tingnan ninyo,
plaza na yan. Okay, nandiyan na yung mga colleges, nandiyan na yung uh, McDo, nandiyan na yung plaza, simbahan, schools. Okay, o nandiyan nga yung mga traffic enforcers. So, bihira sa mga aso ang sumusunod sa kalsada eh. Okay, bihira. But because of their big love, big loyalty, okay, na inaalay sa kanyang amo, napakapalad. Halos ito na yung bodyguard mo. Okay, mapadpad ka man, binabantayan niya pa rin yung motor. Hindi naman siya papasok sa department store kahit na maiwan siya dyan. Nandiyan pa rin siya sa sasakyan mo. Binabantayan, makakarna pa ba yan? Hindi na sa parating. Hindi rin nangangagat ng tao. Okay? So, ito na naman ang panganib na paglabas na naman natin, no? Daming sasakyan, dikit-dikit. Okay, so, para sa isang hayop, mapanganib itong ginawa nito. Pero magkakasala kaya ako? Hindi rin, siguro. Kasi talagang ganun ka-close. Hindi naman to alagain na pangloob ng bahay. Hindi. Aspin, yung mga ordinaryong aso lamang to dito sa Pilipinas na may malaking puso para sa kanilang amo. Okay? So, McDonald's, Mang Inasal, basketball court, Chowking, Bangko. Okay, ngayon pupunta tayo sa palengke. Tingnan ba natin? Alam mo, kayang umuwi ng aso mag-isa nito eh. Kung hindi na mapakalayuan ang ating Pero tuloy-tuloy ang pagsunod ng aso na to. Okay, mga ilang intersection na dyan, na ang kanyang ang dinaanan, nandyan pa rin. Alright, so medyo traffic pero nakasubaybay pa rin. Kung sa palagay mo you are secured because of the dog, the dog also felt that he is secure. Okay, so kaya ang ginagawa natin dito, sinusubaybayan din natin itong asong to eh. Kasi nga sumunod siya eh. Okay, hindi tayo yung speed natin iniiwan natin, pero nandiyan na naman eh. Okay, so kaya binawasan natin yung speed para hindi naman masyado masaktan yung paa niya. Okay, kung tao lang yan na sumusunod sa yung tumatakbo, matagal lang naiwan yan. Okay, matagal lang naiwan yan. Pero oh my God, hindi mo talaga masusukat ang pag-ibig ng mga aso. Okay, ang kanyang mga katapatan, ang lahat na ang kanyang ibinabalik sa iyo. Okay, ang kanyang ibinabalik sa iyo, hindi mo masusukat. Kung ganyan ang tao, napakapalad ng kanyang magiging kalapit. Sabihin ko na lang na magiging malapit. Okay, so dapat in an organization, okay, especially that the lifeblood of the organization is your employee. Okay, so napakapalad. Ganun din sa organisasyon. Okay, yung kung feeling mo nasa public ka, government ka, where there's a security of tenure na sinasabi, hindi ka basta-basta maaalis. Pero tingnan naman natin, isipin pa rin natin that it is the employee, the manpower is the lifeblood of an organization. Dito sa mga tao, itong mga tao ang bumubuhay ng isang opisina, ng isang departamento, ng isang negosyo, ng isang kumpanya. So, ang pinapakita ko that should be that way is the best way to show, to boast, to enhance these people so that they will give back to you their loyalty.
yung tipong nakatalikod ka, o kaya may trouble, may issue sa at sa likod mo at your back, protektahan ka. They are defending you. So those little things are loyalty already. Okay? So doon mo makikita ang loyalty na. Kung sa malit na bagay, the followers gives you loyalty, defends you, supports you at the back of your watch. Okay, at your back, it is already a prize. It is already a reward. It is already a blessings. So, if that is the case, okay, you are improving your organization. It is not only in terms of financial matters, but also you are creating relationship. Kaya nga, sabi ko kanina, blood makes you related. Related blood. Okay, kamag-anak mo. But loyalty makes you family. If there's a family in an organization, in a department, in an agency, okay, it will be a happy place to work with. Okay, to work in. Okay, so balikan natin, nakakalayo na tayo sa ating topic. Okay, dito, kung pagmamasdan ko lang, pagod na sana ito kaso, pero sa usapin natin, pinapatungkulan din natin dito yung leadership. Okay, kapag motivated ang mga employee, okay, ang inyong mga tagapagsunod, motivated, they are inspired, they are devoted, they are guided, they are supported. What more can you ask? Okay, aside from loyalty, sapat na yun loyalty. Okay, aside, kasi you remove the money in your mind, and if they will give back, okay, they will give back, they will give something in return. Boom. Okay, so there, nandiyan pa rin, medyo binabantayan pa rin. Okay, pero hanggang gabi nandiyan pa rin yung aso, pero nakasubaybay pa rin. Okay, gabi na, another panganib ito para sa isang aso. Sa palagay ko, medyo i-close ko yung video na para masubaybayan naman natin, hindi maligaw. Pero hindi naman maliligaw, alam ng aso kung paano umuwi. Pero ito nga, kailangan niya ng mga ilaw, subaybay, hinay-hinay lang, alalay lang sa pagsubaybay sa kanya, sa pagpapatakbo rin para makauwi. So anyway, matinding loyalty ay kailangan sa lahat ng pagkakataon, sa organisasyon, sa pamilya, sa team, sa pangkat, sa workplace, mahalaga. Okay? So maraming salamat sa inyong pagsunod, pagnood. Thank you. Okay, to sum up our video, let us therefore agree that you cannot demand loyalty. You cannot force loyalty. You cannot mandate loyalty. You have to achieve it. In order to have a good leadership identity, that are the things that you should put in our mind, so that people may feel that whenever they turn their back from you, they feel satisfied, smiling, well-learned, and happier. So, that will be your leadership identity, a good leadership identity. So, thank you sa panonood ng video. May God bless us all.
Maraming salamat po.